Very much, Glo. Okay. So narinig po natin ang kulay ng Pasko. Ibanggat po natin ito sa realidad na nangyayari sa atin bilang mga Pilipino. Sabi ko nga ay Christmas this year will not be as colorful. Pero kahit hindi ganoon ang kulay na makikita natin sa labas, alam niyo, habang pinagdinilayan ko yung gusto kong ibigay sa inyo, ay naisip ko, sabi ko, ang talino talaga ng Diyos. Kasi naniniwala ako, kahit hindi ganoon, kasing ilaw o liwanag yung magiging Pasko this time, para bang sinadya ng Diyos. Bakit? Para bang it's a blessing in disguise. Kasi sometimes yung mga palamuti, mga sobrang ningning o liwanag, nang-aagaw yan ng atensyon. Diba? Kaya nga inaagaw ang ating atensyon sa dapat nating pagtuunan ng pansin, yung tunay na mahalaga. At yun ang sinasabi ng awit. Kung nais kong makita ang kulay, hindi mo ito makikita, ito'y iyong mararamdaman. Because we believe that the heart is the place of the one who is to come. Diba? Kaya nga, blessing in disguise. Kahit hindi ko magiging colorful ang Pasko sa taong ito. Narinig niyo na ba yung bagong station ID ng ABS-CBN? Ako ang liwanag, ako ang ligaya ng Pasko. Pwede mo pakisabi sa katabi, ikaw ang liwanag, ikaw ang ligaya. Ikaw ang liwanag. Ngayon, sabihin ko naman, siguraduhin ko lang. Okay? Ito yung invitation sa atin, Let us make ourselves shine brightly. Ito yung pantapat natin sa kawalan ng liwanag ngayong taon dahil sa sobrang mga pangyayari sa buhay natin. Okay? So, kung inyong narinig kanina sa gospel, di ba? Ang sabi naman talaga doon, even Saint John the Baptist, would invite everyone, keep watch. Di ba? Ano yung ating babantayan para magliwanag? Kahit walang masyadong ilaw, walang masyadong luningning na makikita, pwede pa rin pala magliwanag ang Pasko sa pamamagitan ng bawat isa. Apat ko na bagay. Una, salita, words. Yun ang ating pagniningin, yun ang ating paliliwanagin. Dahil words are very powerful. Diba? Ano yung sabi ng awit? If I read it to you, ang sabi ko ng awit, it's only words, and words are all I have. To take your heart away. Diba? Isn't it that powerful? At yun naman talaga sa pagdating ng Kapaskuhan, yan naman talagang central mystery ng ating pagdiriwang. Bakit? Kasi, ano ba ang Christmas? Diba? Word becoming flesh. Diba? Ang pagkakatawang tao ng salita. Kaya nga, sana po, ang ating mga salita will also become flesh. Okay? Kasi, pag tinignan po natin yung difference between human words and God's words, we could identify
that our words, no, as human, are only descriptive in nature. Nagsasalakawan yan. Pero, on the other hand, no, God's words actually is creative. O, tingnan nyo. Di ba? Paano nilikha ng Diyos, di ba? Ang sangnilikha. Out of nothing. Di ba? Pero by His mere word, everything was created. For example, di ba sinabi niya, let there be light. And there was light. Let there be the dawn of the earth. And there was it. Let there be the fish of the sea and birds of the air, and then they are. Di ba? Napaka-powerful. Out of nothing. Oh? Sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nanilikha ang lahat. Kahit naman sa mga kwento ng mga apostoles, di ba? No? Example, yung healing ministry na Jesus. Di ba? Ano ginagamit niya? Salita lang. Yung pipi at bingi, anong sabi niya? Oh. Di ba? Ang sabi niya, epata, mabuksan. O, nakapagsalita. Kasi nabuksan ng tenga. No? Nakapagsalita ang ugal na dila. Ano ba? Nung binuhay niya yung batang maliit, pinalagitan, ang sabi niya lang naman doon, talita kumi. Anong ibig sabihin, little girl, rise up. Even Lazarus, di ba? Paano niya binuhay si Lazarus? Pagkalit niyang kaibigan, Lazarus, come out. To. At lumabas na si Lazarus. That was all because of the power of the Word of God. Kaya po maganda no, sa ating pagninilay, sana ang ating mga salita, sikapin din natin kasi we have to remember, even if our words are only descriptive, but we are created in the very image of God. Kaya nga, we share no, in the power of God's words. Kaya rin pala ang ating mga salita maging mapanlikha. Kasi ang salita, kahit siya'y powerful, pwede gamitin ng power, no? Hindi lang para lumikha, kundi para sumira ng iba. Yun pong dapat nating bantayan. Kapag ang salita ay hindi na ho nakakapanlikha at ito'y nakakasira na, no. Yun ang dapat mong bantayan sa buhay mo. Diba? Okay. Bakit ko sinasabi ito? I just would like to read to you. Ito yung magandang sinasabi niya ni St. James, no? Be careful with what you do to your tongue. Kasi pala, itong small part of body, no? Body part, no? Napakaliit ng dila. Ito pala ay pwedeng magdala sa iyo, no? Sa kagandahan at pwede rin itong magdala sa iyo para mapahamak ang buhay mo. Ano po? Ang sabi niya dito ay ito. When in James 3 verse 4, when we put bits into the mouth of horses to make them obey, we can turn the whole animal. Tingnan niyo yun, ha? We got a very small bit, di ba? Yung nilalagay sa dila ng kabayo. Ilang pounds ang kabayo? Umaabot niya ng 2,000 pounds. And just because of that small bit, no, being tied up, no, dito sa dila, pwede mo ang 2,000 pounds, kaya mong hatakin kung saan mo gusto dalhin. Same with what James added, ang sabi niya rito, or take ships as for example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very
small rudder. No? Ito pa, wherever the pilot wants to go. No? Ang liit-liit nung rudder na yun. Di ba? Vertical yun eh. Vertically yan eh. Parang hinge. Di ba? Yung natitiklop. Yung nasa gitna ng LSC. Just imagine gaano kalaki yung ship, no? Pero siyang nagbibigay ng direksyon, no? Sa ship na yun. So, ganoon din daw. Kaya sabi ni St. James, be careful with what you do to your tongue. Kasi pwede kang ipahamak, pwede kang mapabuti sa iyong buhay. Just because of that such small body part. No? Yun nga ang dila. And speaking of itong dila, no? Para magkaroon ng makalikha at makasira. Hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo, no? Third year theology po ako. Ako yung head ng Apostolate Committee. Talagang aminin ko may pagkatamad ako during that time. Sabado, weekend kasi, we go to our apostolic areas. Nagkataon, may pelikula that time si Nora Honor, big fan ako, no? Ni Nora Honor, nanood ako ng sine. Tapos, nung uwian, sinabayan ko yung kasama ko, sabi ko, huwag kang magsasalita. Kasi akong head eh. No? Simula na lahat. Walang nagsumbong as if nag-apostolate ako. But the following Saturday, no? Floor contemplation. Talagang hindi ako mapakali. Nagtatalaw kalooban ng isip, nasunod pa rin ang gusto. Punta ko ng Harrison, nanood uli ako. Tapos, tinilang kong oras, sinabayan kong uwian ng mga nag-apostolate. During dinner, nakatabi ko si Father Sharky Brown, ang aming spiritual director. Nasa upuan, tinanong ako, dahil alam niya, hindi ako nag-apostolate na text, kumusta ang apostolate committee? Okay naman no. Inikutan ko nga po, kahapon yung mga nag-apostolate natin seminarista, and they are doing well. Sabi niya, tumigil ka pa text. Ay di nagulat ako, sabi ko, hindi po, totoo. Nag-apostolate ako, inikutan ko sila. Kapag sinungaling ka. Eh di, wala na akong choice. Ginawin ko na, Father, sorry po, natukso lang po talaga ako. It was a major offense. Pero talagang ang kaba ko sobra. Pwede akong i-dismiss right there and then. After the dinner, sabi niya, Kapag sumunod ka sa akin, punta ka sa kwarto ko. Sumunod ako sa kanya. Sabi niya, I am very disappointed. Hindi gusto ka nakalain. 1 year to go ka na lang, you will be ordained and you will become a priest already. At ang sabi pa niya sa akin, try to imagine, ikaw pa naman ang apostolate chairman. Yumuko na lang ako, hindi na nagsalita. Father, sorry talaga. Tapos sabi niya, ready na bang gamit mo? Akala ko palalabasin ako, pero lo and behold, paglabas ko sa pintuan niya, inakbayan niya ako. Kapag sabi niya, tingnan mo ako. Tinignan ko siya. Yes, Father. Ang sabi niya sa akin, you know, Kapag, despite what you did, no, you are better than that. Alam niyo, sa totoo lang, after that words no, na narinig ko, nagkaroon ako ng renewed confidence. Lalo kong pinagtiwalaan ang sarili ko. Kasi akala ko that time, ang nakita ko lang, only my failure. No? I was a failure. Pero may taong nagtiwala sa akin, you are better than that. No? Not only renewed confidence, but nagkaroon ako ng new sense of responsibility. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi until now, I am in front of you. Kasi kung walang taong nagtiwala sa akin, sigurado,
Hindi ko alam kung ilan ang anak ko ngayon. No? Di ba? Kaya po, no, sana po ang ating mga salita, sikapin natin makalikha. No? Minsan tanungin din, ang mga binibitawang ko bang salita, nakakalikha? No? Nakakapagdala palalo, papalapit sa Diyos at yung iba? O baka lalo mong nilalayo ang iba sa Diyos? Diba? Pero kung ang salita daw, no, ay nakapaglalikha, pwede rin ito makasira. Okay, ngayong pagkikwento ang buhay ni Father Mimo. Si Father Mimo, galing mo yan sa pamilya ni Buena. No? May mga kapatid yan, abogado, may doktora, may teacher, alam ko may architect. No? Ang laging sinasabi, kasi ito, si Father Mimo, ang hilig niya, musika. Kahit matalino siya sa classroom, pero ang utak niya, gusto niya laging, day of tawagan, home visitation. Uwing-uwi siya lagi kasi gusto niya gumitara. Tumutugtog siya sa mga bistro that time. Nasa theology kami, yung Bistro 70s sa Quezon City. Yung talagang hilig niya kasi ang problema lang sa kanyang daddy, nalibasa pamilya ni Buena. Alam niyo, ang laging tinalim sa utak niya, kaya pala siya nagpari. Kaya siya tumunto ng seminaryo para pagbigyan ng kanyang tatay. At ang laging sinasabi kasi ng tatay, tingnan mo mga kapatid mo, maayos ang buhay. No? Sa pagiging musikero, anak, no? You will never amount to anything. Tumatak yun sa utak niya. May gusto siyang patunayan, kaya siya pumasok ng seminaryo, tinapos niya dahil matalino siyang tao. Pero after 5 years or 6, no, na-realize niya, ang buhay pagpapari hindi pala sa kanya. Alam niyo, yung mga panahon na yun, kitang-kita ko kasi magkatabi kami ng kwarto. Kasi tigi-tigi isang kwarto, yung kahoy lang ang pagitan. Umiiyak siya ating gabi. At damang-dama ko, no, talagang basag ang kanyang self-esteem. Kaya may pinatunayan siya, nagawa niya, but in the end, no, talagang sirang-sira, no, ang kanyang pagtingin sa sarili. Kaya nga mahalaga, no, na sa mga panahon tulad ngayon, kapos man ang liwanag sa labas, sana paliwanagin natin, lalatingin ang ating mga pagsasalita. Pwede ito magbigay ng liwanag sa iba, pwede magbigay ito ng ligaya sa iba. Okay? So yung po, no, ang unang paliliwanagin natin, paidilawin ay ang ating mga salita. Ikalawa, hindi naman po pwede, di ba, puro salita na lang. Kailangan may ka-partner. Kasi para mas maging attractive siya. No? Sunod tayo sa ikalawa, actions. No? Napaka-importante po, no, ng actions. Nung pinag-inilayan ko dito, ang naisip ko dito ng image, no, si St. Joseph. Totoo naman, di ba? Kahit na nung dialogue, wala siya sa Bible eh. Sabi ko nga naman minsan sa homily ko sa inyo, ni Ubo at Ching, humikab man lang, wala akong pinakita sa Bible about Joseph. Bakit? Kasi si Joseph is a man of action. Wala sa kanya yung salita, para sa kanya yung gawa. No? Napakahalaga po, no, ng gawa. Dahil sabi nga, sayang ang salita kung hindi nakikita sa gawa. Okay? So, ngayon, ay tingnan naman natin, no, ano bang ipinapakita rito, no? Kasi si Joseph, tinagurian the silent worker. Di ba? Yun pala ang ibig sabihin, no?
Hindi niya hindi na masahit pinapahalaga ng salita, kundi mas gusto niyang bigyan pansin yung gawa. Ano ho? Last Sunday, yung during Red Wednesday, di ba? Last Wednesday pala rather, naikwento ko dito sa misa, no? Meron kaming isang pare, Joe Dison, nakikita lagi siya sa television, no? Ang advokasya niya ay yung tungkol ito sa kaganapan, yung social injustices, no? Hanggang sa namatay siya, kilala siya sa Cavite, no? Tumatanggap ng mga MPA sa parokya niya. Okay? To cut the long story short, ang gusto ko lang ipakita rito, nakulong siya sa Quezon City. Kasagsaran po yan right after ng martial law. Alam niyo nangyari, dinalaw siya ng mga kapwa-pari niya. Ang tanong ng pari na isa, Father Joe, bakit ka nakakulong? Ang sagot ni Father Joe, hindi niya sinagot yung tanong, kundi nagtanong din siya. Ang sabi niya sa nagtanong, ikaw Father, bakit hindi ka nakakulong? Di ba? Alam na. Kasi minsan, no? Puro lang salita, pero ayaw tindigan yung kanyang mga binibigawang salita. Ano ho? Kaya po importante, no? Ang gawa, kung gaano ka-importante din ang tinatawag nating salita. Okay? At alam niyo dito, naalaala ko, no? Ewan ko kung napanood niyo yung pelikulang Star for All Season. Diba ang bida dyan si Thomas More, tapos si Richard Rich. Ang kwento doon, itong si Richard Rich, kaibigan ni Richard Moore. Pero si Richard Moore, siya po ang chancellor ni King Henry VIII, no? During the time. Humihingi siya ng posisyon sa gobyerno. Ang sabi ni Richard Moore, I have no position for you. Pero may alam ako in other town, meron doong kailangan na isang teacher. Magaling ka naman. Pwede ka maging magaling na teacher doon. Ang sabi nitong si Richard Rich, no? Kahit alam ko, kaya-kaya ko maging the best na teacher sa lahat, no? Pero ang tanong, maging magaling man akong teacher doon, pero sino makakaalam? Yun ang punto. Diba? Minsan, gusto natin yung pakitang tao, no? Gusto natin magagandang sasabihin ng tao tungkol sa atin. Kaya nga itong si St. Joseph, sabi ng professor namin, ito daw yung patron ng mga epal. Anti-epal si St. Joseph. No? Hindi mo gagawin ang isang bagay dahil may mata na nakakakita sa iyo. Alam niyo, itong pinakamaganda. Ayan, kanina pagpasok ko, naalala ko si Martin Luther. Ang sabi nga ni Martin Luther King, no? For example, if you are a street sweeper, yung tagawali sa kalsada, ang sabi niya, if you are a street sweeper, sweep the street like Shakespeare, who makes poets. Okay? Ikalawa, sabi niya, if you are a street sweeper, sweep the street like Beethoven makes music. And if you are a street sweeper, sweep the street like Michelangelo, who paints, no? Sabi ko, wow, ang galing ng mga wisdom, no, ni Martin Luther. At yun naman ang kailangan Lalo kayo, mga Mother Butler, bagong organisasyon. Sorry pero maganda, kayong bago.
Sana habang nililinis niyo ang altar, gawin niyo yan tulad ni Shakespeare, gumagawa ng mga tula. Gawin niyo ang paglilinis ng altar tulad ni Beethoven sa paggawa niya ng musika at tulad ni Michelangelo sa kanyang pagpinta. Ibig sabihin, make the best. You can make the best out of what you can make it. Kasi kung hindi mo gagawin yan, giving all your best, sayang. Kasi baka ginagawa lang natin ito dahil every Sunday nakikita ng marami, wow, ang ganda ng simbahan. Gawin natin, lay minister naman, ako bilang pari, kayo, simpleng maninimba, gawin natin ang lahat ng ito, hindi dahil may mata na kung nakakakita. Ginagawa natin ito dahil alam natin itong dapat natin gawin. Okay, so kailangan ang ating salita must be always in partnership of action. Ikatlo ay ano ang ating paigilawin? Ano ang ating by the way, may personal karanasan din ako dyan Minsan kasi, ito totoo naman to, real talk tayo. Sa parokya kong pinanggalingan, minsan nag-aayos ako kasi may tubig sa ilalim. Kahit si Kuya Romy, alam niya to. Sa aliban, ang simbahan sa ilalim may tubig. Dahil nga, tinitirahan ng mga lamok, bumili ako sa Nueva Ecija ng ganyang kalalaki na hito, African hito. Siguro 100 ang pinakawalan ko sa ilalim ng altar. Ang problema, yung mga sakrisan, mga bata, binibingwit. Kaya, siguro 3 piraso na lang, bumalik na naman yung mga lamok. Kaya isang araw, sabi ko sa mga Knights of Columbus, sementuhan na natin. Ang problema, nag-aantay ako sa mga Knights of Columbus, ang tagal, bumalik, ay pumunta. Ngayon, ang ginawa ko, inunahan ko na sila. Maya-maya may dumating isang babae, may itsura. Ngayon, pagtingin ko sa kanya, sabi niya sa akin, boy, kailan mabinyag dito? Sabi ko, araw ko ng linggo, sabay-sabay ko. Ayaw ko ng sabay-sabay. Gusto ko special. Sabi ko, wala akong special dito Anong wala? Tawagin mo ng pare. Sabi ko, sige po, sandali lang po. Pasok ako ng kwarto, tapos paglabas ko, naka-clerical ako. Sabi niya sa akin, si Father naman, hindi mo agad sinabi, ikaw walang pare. Diba? Ibig sabihin, kung nakita niya ako naka-clerical doon niya lang ako tatawagin sa aking pangalan. Minsan nakakalungkot Diba? Kasi sa panahon ngayon, saan ba magpapakita ang Diyos na darating? To those who are little, we call them the little ones. Diba? Lalo yung mga nasa laylayan ng lipunan, kalimitan na ang doon ng Diyos. Kaya sana do not be little, but do not be little. Okay? So, punta tayo sa ikatlo. Minamadali ko lang kasi malilate na ako. Ikatlo po, yung puso, heart. Okay. In Proverbs 4, verse 23, sabi doon, guard your heart above all else, for it will determine the course of your life. Alam niyo, mahalaga ang puso, Kasi sa puso, makikilala at malalaman ang tunay mong kulay, ang tunay mong pagkatao. Kasi kanina pinag-usapan natin ang dila, di ba? Pero, iniisip ko, baka naman hindi talaga dila ang may problema, baka ang puso. Bakit? Sabi ko, di ba ni St. Matthew, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga kung basurang lumalabas sa bibig mo, basura tiyak ang laman yan.
Bakit si Maria tinawag Mary full of grace? Di ba? Kasi nga ang laman ng kanyang puso ay grasya at hindi grasa. Di ba? Mary was full of grace and not grace. Okay po? So, magandang pagnilayan din ito kasi baka naman akala lang natin ang problema nitong taong ito dila. Kasi sabi nga nila, di ba, matalim ang dila. Mamaya pag-usapan natin yan. Baka, no? Ang tunay na problema ay puso. Okay? So sa recollection na ito, yun po ang ating hingin sa Panginoon. No? May God give us new heart. Alam nyo, nung pinag-inilayan ko to, sabi ko, ang Diyos pala ay cardiologist. Cardiologist. Kasi nung binasa ko yung Ezekiel 16 verse 36, sabi doon, I will give you a new heart and place in you a new spirit. I will remove from you a stone. I will remove from you a heart of stone and give you a heart of flesh. Diba? Nagta-transplant pala siya, yun ang kanyang expertise bilang cardiologist. No? So, ibig sabihin, pag hiningi mo pala yun, tatanggalin niya una yung pusong bato. Ang ipapalit niya, no, sariwa na puso. Diba? Ito, pag-usapan natin, real talk to. Tingnan niyo kung nasaan ang puso ninyo. Una, sabi kasi ng isang spiritual writer, if you have a harsh tongue, no, what does it show? You have an angry heart. Kayo makakasagot niyan. Kapag daw ang dila mo matalim, ang puso mo ay galing. Kapag ang negative ang dila mo, puro negative ang lumalabas, you have a fearful heart. Kapag daw unfriendly ang dila mo, you have a hard heart. If your tongue is critical, no, you have a bitter heart. Kung ang dila mo naman daw is lewd, no, yung bastos, you have a filthy heart, marumi. Kaya nga, sa panahon tulad ngayon, no, para magbigay liwanag tayo sa iba, magbigay ng kasiyahan, sana ho, no, ito yung hingin natin sa Panginoon, no, a heart transplant. Kasi pag hindi yan napalitan, no, ng puso tulad ng kamahal-mahal na puso ni Jesus, baka ang Pasko ay maging mapanglaw, hindi lang sa iyo, kundi maging sa iba. Okay, and lastly, nakita natin, una, yung ating salita, tinitingnan din natin ang ating pagkilos, ang ating mga puso, at higit sa lahat. Kasi pag naayos natin ang tatlong ito, dito lalabas ang tunay nating pagkatao. We go to the last, characters. Alam niyo po, marami sa atin, imbes, no, na asikasuhin ang ating karakter. Ang ating binibigyan ng pansin sa araw-araw is our reputation. Diba? Sa totoo lang, ako may ganyan din eh. Gusto ko maging magandang image sa iba. And that is normal, we are not human. Pero we have to remember, ang reputation are things, no, being told to us by other people. Yun ang pagtingin nila sa iyo. No, kasi nagpapa-impress ka madalas, pakyut ka ng pakyut, ayan, magandang image mo. Diba? Pero ang karakter, yan yung sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Okay? So, sana wag puro reputation. Unahin natin ang ating karakter. Kasi, totoo naman, no, na lalo ngayon, di ba, sa pagdating ng Panginoon. By the way, alam niyo ba yung tatlong uri ng pagdating ng Panginoon?
Ano na nga yung una? God will come in history. Actually, nangyari na yan 2,000 years ago. No? Yung first coming. Ikalawa, God will come in majesty. Ano pag sinabing majesty? It will happen in the future. No? Pag natapos ng lahat, di ba sa mga readings, the end of time, the end of everything. Yan po ang future. At darating din dyan ang Panginoon. At ang ikatlo is the advent of Christ in mystery. Ano pag sinabing coming of Christ in mystery? Darating siya sa araw-araw nating buhay. Napansin niyo ba pag-isip niyo, dumating siya? Tingnan niyo, hindi niyo na namalayan. Dumadating siya. At ang pagdating niya, ito yung problema. He comes in disguise. Yeah. Lahat tayo, no? Magkakaproblema dyan. Kasi, bakit naman in disguise? Paano namin siya i-welcome? Paano natin malalaman ang kanyang pagdating? Yun nga eh. He will come in disguise to test your character. Diba? Yun ang problema. Pag dumating siya, no, na iba ang pagkatao mo sa inaasahan niya. Diba? Diba maraming ganong instances tulad nga ng ginawa sa akin ng babae? No? Special pang gusto. No? Ba't sasabihin, bakit hindi mo sinabi agad? No? Diba? O, likot yung reaction. Diba? So, simple lang naman, ano po, no? Ang gustong iparating sa atin, no? Sa ating pagninilay ngayon. Kasi, totoo naman, no? Na mahalaga sa ating mga Pilipino ang Pasko eh. At lagi nating pinapahalagaan yung mga palamuti. No? Ngayon nga, no, nakita ko sa Facebook, no, kahit doon sa dati kong parokya, no, talagang punong-puno pa rin, no, ng mga palamuti, maluningning pa rin ang gabi. Kasi nga, doon nabubuhay ang diwa ng Pasko para sa atin. Pero sana, no, wag lang doon, no, sa mga kumukuti-kutita, matuon ang ating mga pansin. Dahil natin dapat ipaghanda, no? Hindi lang ito Pasko. After 25th, tapos na. By January, during the celebration of, ang tawag dito, yung unang linggo, ano pa? Ay, Epiphany. Tapos, tatanggalin na yung mga palamusin na yan. Pero sabi ko nga kanina, ano to all the way, no, to the solemnity of Christ the King. Kaya mahaba-haba, no, ang dapat nating ipaghanda. Ano po? Okay? So, meron pa sana actually isa, pero alam ko talagang late na ako sa kabila. So, siguro naman, higit pa sa sapat, no, ang natutunan natin ngayon, basta ang importante lang, no, huwag tayong makulong sa araw lang ng Pasko sa 25. Extend natin dahil 1 year preparation po ito. At ang higit na mahalaga, sana ho hindi man makita ng mata yung mga kumukutita na liwanag tulad ng mga nakaraang taon. Sana maramdaman ng puso ang kanyang pagdating. Merry Christmas to everyone. Thank you very much. Ngayon, bilang pagsasara ng ating, nakita na ba kayo mga kandila? Okay. Sabay-sabay po natin aawitin ito, yung awit. Bago kayo bigay yung final blessing, sige, sisindihan po natin.
Sige na. Pasa-pasa mo lang.